Good morning po. Ako nga po pala ulit si Erwin Severa ng Art of Field Realty. So ito po yung property na re-relocate po sa atin ni seller para ating pong i-vlog at i-videohan po ano. Dito po sa property ito ay may sukat po ito na 6.4 hectare. So meron po tayo ditong PD road sa area ng baba na yan. Yan po yung PD road. Ito na po yung pinaka-boundaryhan. Then meron po tayong linya ng kuryente. Kung nyo mapapansin po, na yan po yung linya ng kuryente. Ito po palang 6.4 hectare na to, ay marami po tayong nilalamang fruit bearing tree. Daranghita, rambutan, langka, manggang kalabaw. At meron po tayong bilang ng nyug dito na nasa 650 kapuno po na nyug. At napakarami po nitong hardwood na Nara, Batino, mahogany. Dito po sa loob ng property to ay mapapansin po natin na napakaganda po nito para sa mga buyer po natin dyan, retired na ganito po ang hanap. So napakarami pong nilalamang fruit berry ng mga bagong tanim po na ito. So ito po ay punong-puno tayo ng produkto pa na mga langka at manggang kalabaw. Meron din po tayong rambutan. So mapapansin po nyo, ito po yung pinakang reality ng lupa nya. So ito po ay may konting slope, then pantay na po. At kagandahan pa nito, meron tayong cellphone signal, meron tayong sinasakupang at source ng tubig na sapa. So maganda po ito pag-alagaan ng mga baka, kalabaw, kambingan po. Pwede rin tayo dito mag-alaga ng mga baboy at malayo po tayo sa mga kapitbahay. So ito po yung mga rambutan na mga maliliit pa na mga bagong tanim. So yan po ay napakarami po niyan. Bali yan pong tinanim na rambutan na yan, ay sabi po ni seller, yung nagtanim po niyan ay nasa 200 kapuno daw po yan rambutan. Then meron pa po tayo ditong mga daranghita na nasa 300 kapuno daw po daranghita na mga bagong tanim pa. So diyan po sa area na yan ay ating pupuntahan niya, may pababa po na area na yan. So kagandahan nito ay nandito po yung mga mapapansin ko yung mga bagong tanim po na mga fruit berry. Yan. Napakarami pa po niyang nilalaman. Yan po yung langka. Ito po yung pinakasakop niyang niyugan sa area na yan. So pupuntahan ko naman po doon sa may area ng ilog. At naandun po yung pinakasource natin ng tubig. Meron pa rin po ako napapansin dito mga fruit bearing saging na saba po andyan sa area na yan. So dito na po tayo dadaan sa may pinakang taas na po. Pababa naman po ako doon sa slope na bahagi ng pagkalupa niya. Para makita na rin po natin yung pinakang reality po niya. Ano? Napakaganda po nito para sa mga retired investment po dyan. Retirement po ano. Na ganito po ang hinahanap na property. So ito po ay pasok na pasok sa inyong hinahanap. Area na to ay medyo pababa lang siya, pero mapapansin naman po nyo punong-puno po siya ng tanim dyan na mga nyug pa. Then dito na po sa area ito yung mga manggang kalabaw po. Madadaanan natin dito sa area na to ng pagkalupa niya. Ito po yung manggahan sinasabi ko sa inyo, madaming manggang kalabaw. Ito po sa area na to. Then yan naman po yung daranghitahan. Yan, mapapansin po ninyo yung part na yan. Yan po yung marami po siyang daranghita na maliliit pa. Yan po yun, mga daranghitahan po yan, area na yan. Yan naman po tayo sa may baba. Pupunta naman po ako doon sa may ilog na makita nyo yung pinakang source ng ating tubig. So dito napapansin ko, napakarami po pong rambutan na mga tanim. Yan po, mga rambutan po yan. Makakala lang po nyo, mga damo-damo na yan sa video. Yan po ay puro prutas po tayo. Ito po yung daranghita. Nababalutan lang po siya ng damo. Yan yung puno ng manggang kalabaw po. Malaki na, ayam din. Yan, napakarami pa po dito nilalaman pa na fruit berry. Yan, katulad po ng star apple. Yan po star apple. Mangga. Yung mangga pa rin po yung isang yun. Hardwood na batino. Yan, batino po siya. Yan. Bali pupuntahan ko po yung area ng ating source ng tubig. Ano po? Kagandahan po nito, pag na-develop po yung ating barangay road dyan, so pasok na pasok po dito ang ating sasakyan sa mismong property nito. Yan, ito na po yun. Napakarami po na nilalaman na ito. Marami po tayong income pa dito makukuha sa property na pinabibinta sa atin na to. Yan, yan po yung part ng daranghitahan po. Napakaganda po niyan. Part na yan. Yan, so dito sa area na to, so mapapansin po natin na napakarami po dyan na hardwood, no. Nandiyan po yung mga batino, sari-sari na pong kahoy. Meron din tayo dyan mga lisak o napapansin, nara. Dito naman po sa babang ito po ay flatland na area.
ito po yung marami tayong produkto pa na nilalaman na niyog sa area na to, at napakaganda po nito, at plat na plat po itong area na to. Yan. So konting linis na lang po natin yan. Tatanggalin lang po natin dyan yung mga damo-damo. So makikita na po natin yung kagandahan ng pinakang property natin na 6.4. So murang-mura lang po itong 6.4 na ito. Ito po ay binibinta ni seller ng 2.2 M po, ano. 6.2 6.4 2.2 ang presyo po. Yan, ito po ay napakaganda po ng papel. Ito po ay mana na lang ng mga anak ang nagbibinta nito. So ang magulang po nito na nasa title, so bali wala na po at may mga edad na. So mga anak na lang po ang nagmana, at yun na rin po ang nagbibinta ng property. So napapansin ko po doon na napakalalaki po ng mga nasasakupan pa niyang kahoy doon sa area na yon. So ang nyug po nito ay kagandahan pa bumunga. Bali papunta na po ako doon sa pinakang source ng ating tubig na ilog po, nasasakupan ng 6.4 hectares. So ito po yung pinakang reality ng lupa niya. So pantay na pantay naman po, flat na flat siya. So sa mga buyer po natin dyan may edad, hindi po tayo mahirapan dito ikutin itong property na to, dahil napakaganda po nito. Meron na po tayong konting upland, then dito na po sa babang ito ay flat na po itong area na. Ay, kung mapapansin po nyo sa area na yan, ay nasasakupan pa rin po natin yung upland na yan. So dito po sa area naman na to ay meron po tayo dito malalaking puno ng nara, then meron din po tayo dito malalaking puno ng mahogany. Doon po ay sa area na ipapakita ko rin po sa inyo yung malalaking puno po ng mahogany na nasasakupan po ng pinabibinta sa atin na 6.4 hectares na po. So malapit na po tayo sa ilog. So papasilip po na po sa inyo dyan yung pinakang nasasakupan po niya na malalaking hardwood po na mahogany. So dito po sa area to, mapapansin nyo ay salagang flat na rin po. So sa area to, napakaganda po ng property na 6.4. Yan, iniikot ko na po sa inyo. At yung mga gusto naman po mag-abil dyan, so makikita naman po ninyo ang aming contact number sa taas po ng screen. Ang WhatsApp and Viber po namin na andyan po sa taas ng screen. So yan po yung area ng may kawayan. Yan po yung area naman ng malalaking hardwood na mahogany. Yan po. Bali susum ko na lang po, hindi na ako lalapit. Yan po yung malalaking puno ng mahogany. Yan po sa area na yan. Yan po ay sinasakupan pa ng ating 6.4 hectares. So pupuntahan ko na po dyan yung pinakang ilog po sa baba. Ano po, ang napapansin ko po dito ang kawayan, 1, 2, 3 malalaking puno po ng kawayan. So meron din po tayo dito mga anahaw, tayo magpapagawa ng kubo o bahay. Meron na rin po tayo mga hardwood na magagamit. Meron po tayo dito mga nara, magagandang kahoy po ito. Yan, so nandito na po tayo sa may area po ng source ng tubig na nadadalhan po ng ating property. So bali boundary na po yan. Yung pong kakabilaan yan ay kahangganan na po natin yan. Yan, ito na po yung sinasakupan pa nating mga kawayan. Kung mapapansin po nyo ay napakaganda po ng mga puno ng kawayan. At napakarami pa po ng ating property na produkto po na niyog dito. Yan, so bali nasusululan tayo sa sikat ng araw, gawa ng alas 8 na po ng umaga. Yan. So ito na po yung pinakang nadadalhan niya sa boundary yan po. Ganda po lang nito. Pwede pala dito para po dito mayroon tayong resort. Pwede tayo mag-develop dito ng resort po, ano. Dahil napakaganda po ng kanyang pinakang source ng tubig, yung pinakang ilog po niya. Ay napakalawak po. Ayan po, kung nyo mapapansin, ayan po yung pinakang ilog niya. So meron po tayo dito pwede nating gawing paliguan, ano po. Pwede nating i-develop to na gawin nating resort po para dayuhin ng mga tao. So resort na po sadya talaga ito. Tabi po, tabi po. Yan, so napakaganda po nito sa mga buyer po natin dyan. Ganito po ang hanap na property. So ito po yung may offer namin sa inyo, na sinasabi ko sa inyo na sa boundaryhan po niya ay meron tayong source ng tubig na ilog po, ano. So ito naman po yung area na yon na sinasabi ko sa inyo na pwede po natin i-develop na gawing resort po, ano. Parang ito po ay mini falls. Kung nyo mapapansin po sa ating video sa screen po, so ito po ay mini falls. Running water po siya, batong bato po itong area na to. Then ito po yung pinakang parang malalim na area nya na pwede po natin i-develop at pagandahin po itong property na to.
So yan po oh, napakaganda po nito. Running water siya. Then meron po siya na parang pwede nating liguan. Parang gusto ko na nga dumive sa ganda po ng lawak po. Malawak itong pinakang parang mini pools niya. Mababa lang naman po ang patak na big niya. Yan oh. Pero mapapansin po nyo ay napakalawak po na pwede natin itong i-develop na para ating liguan. Para dayuhin po ng ating mga kababayan na mahilig po sa mga ganitong parang pools po na running water. Ano po? Ayan po. Bali, nandito na po ako sa pinakang area po ng sinasabi ko sa inyo, source po ng ating tubig. So ito po ay dinadalhan pa ng ating property na 6.4 hectares. Ano po? So dito naman po sa area na kabila na yan, ayun po yung aking mga kasamahan. Diyan po sila dumaan sa taas. Then dito na po ako dumaan sa pinakang source ng tubig natin para makita po nyo yung pinakang ilog na sinasabi ko po sa inyo sa hindi na po ito sapa, ilog na po ito dahil malawak po siya. Pero ang pagka ano naman po niya ay bato-bato. Napakaganda po nito. Yun po yung falls na sinasabi ko sa inyo na malawak na area na pwede natin i-develop na running water po. Ano? Napakaganda po ito sa mga bayan po namin dyan. Mahilig po sa mga ganito na property na meron po tayong mini falls o pwede natin i-develop na resort. Dahil dyan naman po sa area ng taas na po na yan ay pasok po ang ating sasakyan dyan. So yan po ay meron dyan daan na barangay road. So darating po ang panahon, kaya yan po ay sisimintuhin na. So napakaganda na po dahil meron po tayong nasasakupan dito sa property na ito na napakagandang itong falls na dinadalhan po natin. Ano. At napaka-fresh po ng tubig dito. Nature spring po siya. No. Nandito po yung kanyang nyugan pa na nasasakupan. Then upland po yan. Hindi naman po kataasan yan. So bali makapalan po ang damo niyan. Hindi na po natin mapasok gawa ng hindi po siya nalilinis ng nagbibinta nito. So dito po ay napakaganda pa. Napakarami pong kawayan na bamboo sa area na to. Yan, marami po tayong produkto dito ng niyog na sinasakupan sa property to. Ito po yung nadadalhan pa ng 6.4. Kung mapapansin lang po nyo yung area ng upland na yan, ito na po yun. Napakarami po pang niyog. Dahil pati binhin ng niyog. Yan, kung nyo mapapansin ito pa yung manggang kalabaw po. Ano. Bali sa description na lang po ng video. Ilalagay ko yung pinakang upholders po. Yan, meron tayong isang palok. Manggang kalabaw uli. Yan, umakyat na po uli ako dito sa taas ng area ng property. So mapapansin po natin naman dito na flat na po itong area na to. Yan, kita na po natin yung mga produkto po ng nilalaman ng property na 6.4. Bali itong area naman na ito, papunta na ako doon sa karatig naman na pinagbibili huling isang property. Then ito yung nasasakupan pa ng 6.4. Yan, hindi ko na lang po siya bababain doon. So papakita ko na lang po sa inyo. Meron pa siya nasasakupan dyan mga Jimelina. Bali isusum ko na lang po. Yan yung mga Jimelina po niya na hardwood. Yan ay nasasakupan pa ng 6.4 hectares. So bali papakita ko na po sa inyo yung pinakang boundaryhan po dito sa may area ng upland uli na ito. Yung pinakang boundary po niya. So dito sa area naman pagka lupa niya dito nag-slope lang po siya ng konti. Konting-konting slope lang naman po. Hindi naman siya kataasan. Totally kataasan. Para makita lang po nyo yung pinakang pagkalupa niya. Yan po, papasilip ko po sa inyo. Napakarami po dyan na nilalaman pang hardwood. So meron pa nga po tayo mga fruit bearing papaya. So napapansin ko po sa baba na yan, napakaganda po ng mga sakop niyang hardwood na Jimelina po. Ano. So bali dyan po sa may isang mataas na nyug na yun, andun na po yung pinakang boundary niya. Paikot naman po tayo papunta doon. Umikot lang po tayo sa may start ng unang video ko po. Doon na po yung pinakang boundary niya. Yung karatig naman po nito na property na to, so malinis po. Kaya hindi na po natin siya nasasakupan. Ito lang po na masukal na to. So mapapansin po, yan lang po yung pagkalupa niya. Hindi po siya bangin. Islopin lang po siya ng konti. Makikita naman po niyo yung mga produkto na nilalaman pa niyang mga niyog na napakarami po. Yan po yung mga sinasakupan pa niya ng mga produkto. So bali na sa description na lang po natin ilalagay yung pinakang abilang po ng nilalaman ng
property 6.4 na pinabibinta po sa atin ni seller. So hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat.